Minsan, ang tawag dito, bad mouthing, no? Sabay-sabay natin basahin. When you talk, don't say anything bad. But say the good things that people need. Whatever grows stronger. And what say be a blessing to those who hear you. So sa isang verse na to, maliwanag na bilang Christian, wag na wag tayong magsasalita ng hindi maganda. Di ba? So bakit sabi nga nun, dapat lahat ng mga gandang bagay, yun lang ang sinasabi natin, at ito ay nagiging blessing sa ibang tao. Basahin natin ulit sabay-sabay. Christians are clearly taught that no corrupting talk come out of their mouths, But only such is good for building up, and that it may give grace to those who hear them. These foul words and even curse, swear, profane, or obscene language, and in general they are offensive, rude, inappropriate, corrupt, or not pleasant to the ears. Anyway, because of Jesus, we're no longer bound to our old fleshly behaviors, but through the power of the Holy Spirit, we can communicate in a Christ-like way. We should keep in mind that potentially like that state of our heart. So yung tinatawag nating foul words na sinasabi dito, yung curse, ito yung parang sumusumpa ka o ano ba sa Tagalog yung curse? Yung swear, yung parang sumusumpa eh. Pero yung curse sumpa rin eh, no? Pero ibang ano? Pagmumura yun sila. Pagmumura minsan, tama. Pagmumura. Yung mga PI, di ba? Yan yung mga... O sa mga American, mga English, F. Pag sa UK, mga blood. Mga ganun sila, di ba? Mga ganun. So, yun yung curse. Pag profane naman, ano kaiba niya sa obscene? Yung profane, parang ano to eh, yung dinidishonor mo, lalo na about religious things. O sa God, kunyari. Sa Ten Commandments, dalawa ron sinasabi na thou shall not use the name of the Lord in vain. Profane yun. Pag ginagamit mo yung pangalan ng Panginoon sa hindi magandang pananalita. Yung obscene naman, ito yung mostly mahalay sa Tagalog. Mahalay. Related sa mga sexual object na nagsasalita ka ng hindi maganda. So, yung mga bagay na yan ay masasabi natin very offensive siya. Rude, corrupt, no? Inappropriate. So bilang Christian, dapat patuloy tayong magpalinis sa Panginoon. Maaaring lahat tayo ay nagsasalita noon, at nung tayo naging Kristiyano, hindi tayo minagic na one click, binago niya na agad tayo. It's a process, no? It's a process, kaya pinag-aaralan natin to, no? So, thankfully, because of Jesus, we are no longer bound to our old fleshly behaviors. But through the power of the Holy Spirit, we can communicate in a Christ-like way. We should keep in mind that what we say can potentially reflect the state of our heart. How has your communication, content, the words from your mouth, and or style changed as you've matured in Christ? Sinong gustong mag-testify? Paano yung nakita yung pagbabago sa pananalita nyo nung kayo ay lumalago? Nagmamature kayo. Paano nyo nakita? Yung karanasan nyo na siguro may mga salita kayong sinasabi, unti-unting nakita nyo na pinabago kayo ng Lord. How did it happen? Pero sino gusto mag-share? Ang babait ng mga kapatid ko. Sila mga na. Ako po, naalala ko kasi talaga nagbumura po ako dati. Matindi po yung pagmumura ko. Yun po, nung nakakilala po sa Lord, parang hindi ko po siya maintindihan kung paano nangyari. Pero kusa po kasi siyang nawala. Kahit po yung yung parang madudulas ka, madadapa ka, meron po ako expression na hindi maganda. Nawala din po siya ng kusa nung lagi pong nakababad sa salita ng Lord, yung nakikinig ng mga worship song. Yun po. Yeah, praise the Lord. Sino pa? Si Brother Ronald.
Ito isang example lang bilang isang magulang din. Kumbaga, pinakamagandang ano talaga to, yung pagtuturo sa ating sarili. Kumbaga, yung mga dati mo nakagawian na salita, na masamang salita, pagka nadidinig mo na siya sa ibang tao, masakit na sa tenga. So parang hindi na siya kaya-kaya. Nararamdaman mo eh. So ganun din yung nangyari sa aking mga anak. Kaya pasalamat sa Panginoon dahil sila din ay pinalaking Kristiyano. Kasi kami dito na kami naging Kristiyano. Para yung anak namin, kumbaga doon sa church doon sa Pilipinas. So nakikita ko sila habang lumalaki sila. Hindi talaga sila nagsalita ng mga pout-mouth, yung mga bad words. At yung isa pang naging ayaw nilang sumama doon sa mga nasa side ko na mga pinsan kasi dahil nga andun yung nag-iinom sila tapos yung masama yung mga salita nila. Parang yung dalaga ko, yung panganay ko, parang ayaw niya umuwi ng Bulacan dahil doon. Kumbaga, yun din nararanasan ko rin yung naranasan ng anak ko na pag yung nakakadinig din ako ng masama salita, parang lumalayo rin ako. Parang ano yun eh, yun yung dati kong buhay, parang ako nalulungkot. Kumbaga dati kong buhay yun eh. Kumbaga ngayon ako, bago ka ng Panginoon, dapat maging masaya ka, kaya dapat mo na madinig yung mga bagay na yun. Praise the Lord! Palamahan natin ang Panginoon. So maganda po yung mga example na yan. Ang point number 1 natin, how do we overcome foul words? Sabi dito, sa Luke chapter 6, verse 45, a good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. So, si Jesus Christ, sabi niya sa kanyang sermon, pag mabuting tao ka, mabuti ang lumalabas sa bibig mo. Pag masama ang tao, masama ang mga bagay na lumalabas sa bibig mo. Bakit? Sabi niya ganon. The mouth speaks what the heart is full of. Lahat ng gagaling sa puso. So, ang point number 1 natin therefore, to overcome, surrender our hearts to God for cleansing. Kailangan isurrender natin sa Lord yung heart natin. Kasi siya pala ang pinanggagalingan. No? Para ito ay linisin ng Panginoon. Jesus taught that the words that come out of our mouths are ultimately a reflection of what is in our hearts. Our heart condition presents the first challenge to Christian, as we're all born with a sin nature. So our hearts are inherently corrupt. Thankfully, the Spirit of God removes our corrupt and unbelieving hearts. So, basahin natin yung Matthew 12:33-35 at saka yung Jeremiah. Nakanina tayo. Ayun. Matthew 12:33-35. If there make the tree good, and his fruit good, or else make the tree corrupt, and his fruits corrupt. For the tree is known by his fruits. 34. O generation of vipers, how can you being evil speak good things? For out of your abundance of the heart of the mouth speak. 35. A good man out of the good treasure of the heart bring forth good things. An evil man out of the evil treasure bring forth evil things. Yan, thank you very much. So, yung Jeremiah, balik tayo ba? Balik tayo kay... doon. Sige, sorry. Jeremiah 17:9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So, dito, maliwanag po sinasabi na ang puso po ng tao ay marumi, madaya, sinungaling. Sabi ni Jeremiah, desperately wicked. At walang makakaintindi nun kasi masama talaga yung puso na pinanggalingan natin. Kaya po, kung ano man ang lumalabas sa bibig natin, galing siya doon sa puso na yun. No? Kaya mahalaga na ito ay isurrender natin sa Lord. Sa karanasan ko, nag-PPA ako dati. At lagi ko yan na-inherit ko yan dahil sa kakalaro ng basketball. Street street player. Sa kanto-kanto na nakikipaglaro kami. Kaya pag lagi ka sa karsada, nakikipaglaro ka, yung alam mo naman, expression nila yon. Kaya nung naging Christian ako,
Minsan, totoo to, sa school, college kami, may nagsabi sa akin, alam mo, June ang tawag sa akin eh. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Sabi ko, bakit? Mura ka ng mura. Ginanon ako ha, di ba ako Christian nun? Sabi na, ayoko na makipag-usap sa'yo. Kasi mura ka ng mura eh. Ganun ako. Kaya, nung naging Christian ako, alam niyo ba, dahil ito, yung lesson na to eh, pag nagmura ako, pupunta ako sa isang lugar, CR o ako lang, susurrender ko yun sa Lord. At the time, ganun ako. Kaya pupunta ako sa isang tabi, tatalikod ako, sabihin ko, Panginoon, ayoko na itong ulitin. Ayoko na magsalita ka na ganito. Kunin mo to, tanggalin mo to. Lagi yun. Bawat salita ako ng hindi maganda, tatalikod ako niyan. O kaya pupunta ako CR, kukumpisan ko siya. Kasi, biro mo, paano na lang kung si Brother June hindi nilinis ng Panginoon, tapos nagpipreach siya. Nag-share siya. Diba? Nakita niyo ba? Ibig sabihin, God will never use you unless you are being cleansed by God. Lilinisin ka muna ng Panginoon. Diba? Kaya mahalaga po siya. Name some of the biggest challenges as a Christian you encounter in dealing with communication from your mouth. Ano yung mga naging challenge natin as a Christian with regards to communication, no? Ano yung mga challenge na nakita nyo? Kung meron kayong ganyan na nagmumura, tapos o nagsasalita kayo hindi maganda, tapos Kristiyano na kayo. Ano yung mga naging challenge sa inyo? Sino gusto mag-share? Mababait talaga itong mga Sister Levi, ha? Ano yung mga challenge na yan? Challenges? Sa akin naman po kasi hindi sa akin. Pero praise God po kasi noong bata po kasi kami, stricto po yung tatay ko na bawal po talaga magsalita ng masama. So papaluin niya po kami kung may nababanggit po kami masamang salita. Kaya lumaki po kami hindi po nagsasalita ng masama sa family. Pero nung lumaki po ako, syempre may mga kaibigan ka po na naririnig ka po yung mga S-words, pero hindi yung mga PI. So, na-adapt mo siya. And nung nakakilala ko sa Lord, even yung mga words na yun sa akin, isa completely tinanggal talaga ng Lord. Anything na hindi kalugod-lugod sa Kanya, isa tinanggal siya ng Panginoon. And ang sa akin naman ngayon, ang challenge yun sa akin, isa sa workplace, nagiging masyado akong straightforward kapag yung mga ka-work ko is nagsasalita ng F kasi parang sa kanila very common yung F na word. Kaya talagang agad-agad i-review ko sila kahit ano yung ma-feel nila. Kaya sasabi ko, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Parang ang sama naman. Tapos alam mo yun yung parang i-defend pa nila na wala lang yun, ano lang yun, ganyan. Parang ganun po ba siya? Pero dahil masakit sa patinig mo na makapakinig ka ng mga ganong salita, sa akin po is talagang tama po ba yung pasagad-agad na talagang nagre-react ako, which is sa akin ganun yung nagiging madali ang reaction ko kapag ganun yung naririnig ko dun sa ka-work ko. And ayun din, lagi kong nakikakabit talaga yung word na praise the Lord kapag kakausap nila ako. Kaya niloloko nila ako sa office na ayan sila yung pagkasama na pag-pray over tayo. So ayun po. Praise the Lord. Pero maganda po yun, yung in-exercise niya yung faith niya, nagiging honest siya, at sinasabi niya what is true, di ba? So, okay lang po siya. Pangalawa, kasi nagmamadali tayo sa oras. How do we overcome foul words? Spend less time to people with bad language. Very practical siya, pero biblical siya. Ano ang sabi ng 1 Corinthians 15:33? Do not be misled. Bad company corrupt good character. Kaya, spend less time to people with bad language. Pag lagi niyong kausap nagmumura, at laging nasa paligid niyo nagmumura, hindi mo napapansin yan. May tinatawag na transference of spirit. Kaya yung spirito ng pagmumura, nadadala natin yan.
Kaya yung mga anak natin minsan, pag narinig natin, sabihin natin, lumayo ka sa mga kaibigan mo na nagmumura. Kasi hindi nila alam yun na natatransparent sila. Huwag kayong makikipagbargada sa mga nagmumura. Kasi may transference of spirit. No? Kaya dapat, alam natin yun kahit na Christian tayo. We are called to help reach those without Christ, including those who use bad language. However, if this is a problem area, you may need to decrease how much time you spend in such conversation. Kasi baka sabihin, nagtuturo kayo nito, sabihin ng, Pastor, baka yung gusto kong share mura na mura. Hindi ko na siya sisiran. Ang sagot doon, no, share mo pa din. Kaya lang, huwag kang matagal makikipag-usap sa nagmumurang gusto mong sharean. Kasi hindi mo napapansin, yung transference of spirit, baka ikaw na yung sinisharean niya na ng masamang salita, di ba? So mag-ingat tayo sa ganun. So, avoid our old fleshly ways of communicating through gossip, grumbling, or complaining. So hindi lang yun. Dito po, sinasabing ganun, pag binasa natin yung 1 Timothy 5:13, Philippians 2:14, in relation dyan, pag lagi tayo nakikipag-usap sa mga chismoso, tsaka chismosa, lagi tayong nagchichismis din. Di ba? Kasi nga, may may transference of spirits. Kaya huwag tayong laging nakikipag-usap sa mga chismoso tsaka chismosa. Di ba? Kaya yung mga bagay na hindi dapat pag-usapan, lalabas sa bibig natin. Minsan nagugulat tayo, ay, ba't ko sinabi yun? Di ba? Kasi lagi natin kausap yung mga chismoso tsaka chismosa eh. Di ba? So, mag-iingat din tayo. Na, in social or work situation, what are some ways you learn to avoid in conversation that tear down rather than build up spiritually? Kung tayo ay nasa labas o nasa workplace, ano yung mga lesson na natutunan mo na iniiwasan mo sa mga bagay na pananalita o pakikipag-usap na nakakapagbaba kasi ito ng iyong spiritual growth? So ano yung lesson sa iyo ng mga pag may naririnig kang ganito? Ano yung ginagawa mo? O ano yung gagawin mo? Sister Eileen, sige. Ito po, ito nga po pinag-usapan namin ni Brother Mark. Kasi kahapon po, syempre sa ospital, di ba po, pag sunod-sunod yung mga pasyente, yan, at ano na po dito, iba-iba yung mga culture ng mga pumapasok na tao. So, madalas po, pagka sobrang busy po talaga. So, ang nangyayari, pag iba-iba po kami sa floor, so, yung mga reaction nila, lalo na po ngayon magpapasukan na, ang kiniklaim po nila sa amin sa work kahapon, by Monday, sobrang busy na natin kasi magbabalik swela na yung mga estudyante, tapos sobrang mai-stress na tayo. So, alam niyo po yun, tapos kahapon, wala pa naman po kami sa stress, pero nakaramdam ka na ng, yung na-overwhelm ka na ng sobrang stress. Tapos kanina po umaga, sabi ko bago ako pumasok, sabi ko, Lord, supplyan mo kami ng word, yung kailangan ko pong ilabas sa bibig ko, supplyan mo ko ng wisdom. Ayoko pong ma-stress ngayon kasi sabi ko po kay Brother Mark, sabi ko, ano yung katrabaho ko, Daddy? Parang kiniklaim niya lagi yung stress, kiniklaim niya lagi yung mabibisi, kiniklaim niya yung ano. Tapos sinabi niya sa akin kahapon, sabi ko kasi sa kanya, why you're declaring it with your mouth? Sabi ko, don't declare that, you will not get busy. Ginaganit ko siya. Tapos sabi niya sa akin, What are you saying? Kasi Muslim po. So sabi ko, Jesus name, we will not get busy. Parang nire-review ko po siya. Tapos sabi niya sa akin, what? Are you praying? Parang ginagano niya ako. Tapos kanina umaga po, pagpasok ko talaga, sabi ko, see, today, we will declare positivity, we will not get busy, even we will get busy, we will not be overwhelmed, ganyan. Tapos nung pag-uwi ko po kanina, mas busy po kami ngayon kaysa kahapon. Tapos pero sabi ko sa kanya, sabi ko 4 o'clock na, pero kahit busy tayo, na-stress ba kayo? Sabi ko, don't declare it with your mouth. Sabi ko,
hindi maganda na dinideclare natin sa mouth natin yan. Kasi lalo natin ini-invite yung negativity. So yun po, mas nakakatulong siya and it reminds you po na, alam mo po yun na, alam mo kasama mo yung Lord pag gano'n. Tapos parang yun din yung, parang naniniwala sila na, na-pray ka no, kaya tayo hindi na-busy. Ayun po. Praise the Lord, babakan natin ang Panginoon. Point number 3, overcoming followers, use the power of God's Word to change us. Sabi po ng John chapter 15, 3-4. Basahin natin, sabay-sabay. You are clean already because of the word that I've spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. Just as the branch cannot bear fruit by itself, unless it remains in the vine, so neither can you unless you remain in me. So mga kapatid, ang totoong sekreto na mabilis tayong magbabago sa mga salitang di maganda ay ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang tubig, ganito, halimbawa, pag ito yung puso natin, dating puso natin, sinurrender mo lahat yung laman yan. Wala na, di ba? Nakaganyan na siya. Anong gagawin mo? Kailangan lagyan mo siya. You have to feel something. You have to replace something. Yun yung Word of God. Magbasa tayo, makinig tayo, magbulay-bulay tayo ng salita ng Diyos. Yan yung magpipil ng heart natin. Kaya wala nang pagkakataon or opportunity na gagamitin ng kaaway yung bibig mo. Kasi punong-puno na siya ng salita ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, sabi dito rin, sa panahon natin kasi, high-tech na ngayon. Yung social media. Kaya nilagay ko yun dito, stop or limit media that uses vulgar language. Movies, television, books, music, articles, comics, video games. Hello? Video games that include bad language contribute to much of the negative input we receive. Sa social media, sabihin natin, talamak ang bad language, bad words. Social media. Yung mga bata nagmumura. No? Kung ano yung napakinggan nila. No? Saka bukas lang ng mga social media. So, tayo rin, yung mga binabasa natin, kahit sa mga Instagram, TikTok, di ba? FB. Di ba? Lahat yan, meron yan. So instead as Christian, always meditate, study, hear, and confess God's words. Amen? So mahalaga po na ang salita ng Diyos ang gamitin natin para tayo po ay patuloy na linisin ng Diyos sa ating pananalita. Parapakan natin ang Panginoon. Diretso na tayo sa lumamadita. Can anyone share his or her testimony how God continually made changes in your manner of communication for His glory? Sana lang. Sino gusto mag-testify? Yung paano siyang binago ng Panginoon sa kanyang pagsasalita. Yan. Sino? Si Ivy. Yan. Ako na lang po kasi lagi akong galit. Ayan. Praise God po. Talagang na-notice ko naman po talaga yung sarili ko since nakakilala po ako kay Lord. Medyo naging mahina ko na po ako kasi po talagang previously talagang bago ako maging Kristiyano is talagang sobrang po talaga ako magsalita pag may mga kausap ako, lalo na pag kailangan ko na yung may kailangan ako sa kanila. Masyado po talagang rush yung mga salita ko. But praise God po talaga nakilala ko. Unti-unti po talaga siya. Hindi naman immediately, but unti-unti nakukontain ko na po na kumbaga na-hold ko na yung tongue ko and then nag-inhale, exhale muna ako and then tsaka po ako nag-review and then thanks God na And then magpelo. So, praise God. Yun yung masasabi natin na sa sarili niya, may conviction na siya, di ba? Yun ang kaibahan ng Christian. May conviction ka. Pag alam mong may mali ka o may nagawa ka o nagkakamali ka, may conviction ka. Ibig sabihin, the Holy Spirit is there. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Last point natin. Overcoming foul words, be sensitive to practice right communication.
Sabay-sabay natin basahin yung James chapter 1, 19 to 21. Understand this, my dear brothers and sisters. You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Human anger does not produce the righteousness God desires. So get rid of all the hypocrisy and evil in your lives, and humbly accept the word God has planted in your hearts, for it has the power to save your soul. Si James, sinasabi niya dyan na pag tayo ay galit, madaling pumasok yung masamang salita sa isip natin at sa puso natin. At may kasama pa yung pride. Diba? So mag-ingat tayo na kahit na galit tayo, sabi ganon, let not the sound go down, diba? Na hindi tayo magpatawad. Kasi ginagamit ng kaaway yun, diba? Sabi nga, never give place to the devil. Diba? Pag nagagalit tayo. So, we like Jesus should communicate in humility. Pride is one of the greatest stumbling blocks to Christian communication. Our goal is to become like Christ. Therefore, let us all be reminded as Christians to speak the truth in love. Alam niyo ba, minsan, pag merong conflict or argument in regards to communication or relation sa isa't isa, hanggat hindi tumitigil yung isa, hindi titigil. Diba? At hanggat may pride na nararamdaman yung isa, hindi siya titigil. Kaya pag tinignan mo, yung pride, yun ang nagiging blockage o barrier na magkakaroon kayo ng peace or sabihin na natin acceptance. Kasi pag hindi tayo tumigil, kaya minsan sabihin ko sa estudyante, minsan pag may estudyante ako, ayaw tumigil, parang nag-ano. Sabi ko, you have to stop. Kasi pag hindi tumigil yung isa, hindi titigil yun eh. At pag tumigil na yung isa, titigil din yan. Kasi wala nang sumasagot sa kanya eh. Di ba? So sa discussion, mahalaga na may isang titigil. No? Para in the end, titigil na rin yung isa. Di ba? So mahalaga po yun. Kasi yung pride, nandun lagi yan. Di ba? So, pakibasa na lang to kasi wala na tayong oras. Basahin na natin itong James 3:8-10 kasi yung Ephesians 4 binasa natin kanina yan. James 3:8-10, nakanina tayo. James 3:8-10, yan ang basahin natin. It is about the tongue. James 3:8-10. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Then, out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Yan. Tama sabi ni James, sabi ko si James very practical siya eh. Yung mga example niya na sinulat, napakaganda. Sabi niya ganon, sino makakapigil sa dila mo? Diba? Lahat ng masama, pwede niyang sabihin. At sabi ni James, parang apoy yan eh, di ba? Parang ano yan, yung sa barko at sa aeroplano, yung rudder. Nagbibigay siya ng direksyon, di ba? Yung tongue. At sabi nga nun, full of evil siya, sabi nga nun. Na hindi mo siya makokontrol, uncontrollable siya, sabi nga nun ni James. At yung pag tinignan mo yung sa Christian point of view, sabi niya gano'n, the same time you bless your God, you honor your God, but the same time you curse someone. Diba? Sabi niya, tama ba yun? Na yung bibig mo na nilikha ng Diyos, ginagamit mo para i-honor yung God, i-worship God. Tapos, nagmumura ka. Tapos, nagsasalita ka hindi maganda. Sabi nga ni James. So, hindi siya tama, di ba? So, we have to be sensitive to practice the right communication.
Sabi dito, can anyone share some good suggestion in controlling your tongue whenever you are in bad situations, such as in a conflict or argument? Sino yung gusto magbigay ng suggestion? Pag siguro naranasan niyo to na in conflict, na mayroong heated arguments. Pero ano yung suggestion niyo na titigil yung dila? O tatahimik? Para may stop yung conflict. Ano suggestion niyo? Si Sister Len. Si brother wala rito eh. Ay, para sa akin po, pas ano. Sa akin po, parang hindi po ako makapagsalita ng hindi maganda kapag nasa middle po ng argument. Ihinga po muna ako ng malalim. Tapos bibilang po na ako. Tapos, or minsan tumatalikod na lang ako. Or kagaya sa office, hindi si brother kasi nandito siya. Pag wala na lang siya. Sa opisina po kasi kapag medyo mainit yung mga kasama sa trabaho, ang ginagawa ko na lang, tatawa na lang muna ako. Parang pinapakita ko sa kanila, okay, sige. Agree muna ako sa ngayon. Sige. Tapos pag medyo okay na tayo, tsaka ko i-explain sa kanila yung side ko nang hindi sila na magbibigay ng mga negative comments or magkakaintindihan ko kami ng maayos. Yan, praise the Lord. Papakan natin ang Panginoon. Meron pa ba? Isa na lang. Yan, sis. Ay, nakadalawa pa. Sige, sige. Okay lang. Yan po, mabilis lang po yung experience po namin with Sister Ivy. One morning po, kami ay nag-uusap about sa isang reporting. Hindi po namin maintindihan yung Excel. So dumating po yung tao na nag-maintain ng Excel. So tinanong ko lang, how can I read this Excel that you are submitting? And then, ang dami na po yung sinabi, parang nagagalit siya sa amin, bakit daw namin siya sinisisi. Parang sa nagaling yung mga sinasabi, nagagaling, I don't even have my coffee yet, ako sinasalubong niyo ako ng ganyan. Hinahawa ko na si Sister Ivy, tapos sabi, okay. Tapos tinigilan ko na po siya. Pero bago ko, while nakikinig sa kanya, nire-review ko siya in prayer na sabi ko, Lord, kayo po bahalang mag-tame ng kanyang tang, hindi po ako magsasaya ng energy ko para patuloy siya. Unang-una, hindi po maganda na sagot. Pangalawa, mas lapo siya. Mga 55 years old na siya. So, yung respect sa kanya. So, ang nangyari po, while siya nagkasalita ng kung ano-ano, na sabi ko, hindi niya alam yung ginagawa niya. Kasi hindi niya kami naiintindihan, pero dandan siya ng dandan. So, hinayaan ko na lang po, ginawa niya yung bag niya, umalis po siya. So, pinalis po siya ng Lord. And then, the following morning, pagpasok ko, nandun siya, sabi ko, are you okay now? And then he, humingi po siya ng apology. I'm so sorry about yesterday. So, praise the Lord po dahil hindi po na yan ng Lord na magkatuloy po sa office that time. At si Sister Ivy po kayo talagang pumapit na ng Praise the Lord. Huwag ka na, may tagahawang ko magsasabi. Sister. Sa akin naman po, personal experience po sa trabaho. Sinigawan po ako ng manager ko sa harapan ng maraming customer and ng colleagues ko po. Instead na sagutin po, fight back po. Napadasal na ako, Lord, control my anger po. Huwag po sana lumabas yung mga masamang salita na hindi ko dapat sabihin. So, pinakalma ko lang po yung sarili ko hanggang sa hindi ko na lang po sinagot yung manager ko dahil instead of mag-fight back, nag-pray na lang po. Yeah, praise the Lord. So, yung mga sinasabi ng kapatid natin, mahalaga rin yun na even in times of conflict or at that situation, at that moment, you can pray to the Lord. Pwede kayong mag-review, lalo na mag-review. Kasi sabi nga, si Satan sumisingit dyan eh. Nag-i-influensya ng anger. At syempre ayaw mong magkaroon lalo ng from little things, lalaki pa siya. Diba? So you can pray at once sa Panginoon. Conclusion. Ito na yung ating conclusion. We are accountable for the words of our mouth. Mga magulang kapatid, isa ito sa mga salita ng Lord na nag-impact sa heart ko. Bakit ako naging tame at nag-isip na maging maingat sa pagsasalita. Sabay-sabay natin basahin. Death and life are in the power of the tongue,
and those who love it will eat its fruit. But I say to you that every idle word Men may speak, they will give account of it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. mahalaga pala yung mga salita na maging sensitive tayo, maging responsible tayo at accountable tayo sa mga sinasabi natin. We will be justified or we will be condemned. It's life or death in our tongue. So mahalaga po siya bilang Christian. Sabay-sabay natin basahin. I pray that God Help us to be more sensitive in whatever comes out of our mouth, and be very aware of other things in order to please God. I pray that we will be responsible and accountable to God and even to the people around us. That the word of God will lift up and glorify love and giving glory to the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. So, dyan po natatapos yung ating 4 lessons. Magkakaroon po tayo ng picture tape.